Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong idinating na isang Kundura freezer na ang problema po nito ay natusok ng ating minamahal na customer. So samahan niyo po ako at ating ayusin ang freezer na ito. Gamit yung ating DIY na compressor. So mabagal ang akyat niya. Ayan o. Mabagal ang akyat. Ibig sabihin may leak sa loob yan. Malaki ang butas niyan. So nandito sa ilalim na to. Ayun o. Ayun o. Puro langis o. Ayan. Lalabas natin tong compressor para makaporma tayo ng maganda. Tanggalin lang natin tong kanyang mga lock dito sa may terminal niya. Turunan pa ng itong manager para meron natin yung problema. Ang trabaho tayo ng ayos sa kasing sunda. Medyo makabaw lang pero nakakanda ng idea. Nakakanda ng pamaran. Hinubara na natin para talagang komportable tayo sa pagtatrabaho. So yan yung ating hihinangin. Yan. Nilinis na natin. Yan. Sige, sige. Nangalis na natin yung langis para siguradong walang langis pag hinilang natin. Yan ang ating hinang. Ayan. So, ayan. Kinakargahan natin siya ng pressure. Titingnan natin kung maganda yung hinang natin. Kung wala siyang sabit. Ayan. Perfect yung pagkakabirada. Ayan o. Ayan. Perfect yan. Ang ating pressure ay natin. Yun. 100 o 75 PSI. So, obserbahan natin siya ng 2 oras. Titingnan natin kung hindi siya magbabago. Yan. So, ang ginawa natin dyan ay nilinis natin ang 141B para wala siyang pintura. Ayan. Pagkatapos nung malinis na ay ininit uli natin bago natin binuhusan ng tubig dahil nga hindi pa natin napaplasing para yung langis dito sa may butas mawala. So bali 2 beses nating ininit yon bago nung mainit na bubuhusan natin ng tubig para sigurado na walang langis yung lugar na hinangin natin. At nung okay na nasigurado natin wala ng langis, ayun, hininang na natin. So ayan niya, at obserbahan natin siya sa loob ng 2 oras kung hindi siya puputok. Ang 3 oras ay hindi siya nagbago. Ayan o. Yan, 3 oras na lumipas dyan at hindi siya nagbago, so magpa-plasing na tayo. So yan, palibasa nga ay nalinis na natin. Ang gagawin natin, tapalan natin ng epoxy, pinaka proteksyon niya. So yan, haluin lang natin mabuti. Lalagyan lang natin ng paniguro. So yan, ang gagawin natin ay bubunutin natin tong capillary tube para maganda yung ating pagpa-flashing dahil marami sila eh.
kailangan maluwag na dadaan yung ating mga 141B dyan. So nilagyan natin ng basang-basahan para hindi magkaroon ng problema tayo dito, kasi ito at saka ito copper tube na magkadugtong sa aluminum. So nilagyan natin ng basahan para hindi siya problema. So yan, matapos nga natin siyang salina ng 141B ay ito na, pinaplasing natin siya. Yan. So tinitiwa-tiwarik lang natin para madaling pumasok yung ating 141B. Kailangan kasi medyo tinitiwarik-tiwarik din para hindi sa mahirapan lumabas, kasi medyo mahaba yung dadaanan niya eh. Ayun, mas masagitsit na siya sa loob. Banga-bangan lang natin. Ayun na, lumabas na. Ayun o. Ayun o. Sumasagitsit na lang sa loob. Puro lang isang laman na yan, oh. So ayan na ang final. Ito na yung last. Yan, kanina langis yung nalabas, ngayon wala na, oh. Ibig sabihin yan, naubos na natin yung ano niya sa loob, oh. Lilis na, oh. Okay na yan. Dito naman tayo magbubomba sa capillary tube nya. Yan, itong 141B natin ay sinali natin sa 2x2. Ayun. So yan, babatak-batakin lang natin ito dito. So yan. Tuloy-tuloy lang dito natin. So yan. Okay, so right. Ayos na yan. Yan, nilagyan natin na. Bubumbahin natin tong condenser nya. Bali may 141B na yan. So yan. Grabe ang kalawang nya, oh. Tindi ng langis. Nya, pagkatapos ng umatikabong hinangan, ayan, i-fix din natin na maganda. Bali nilagyan na natin yan ng langis. Ito, hindi na natin yata na video kanina dahil sa sobrang kabisihan. Ganun pa man, kakabit natin tong ating bagong filter dryer. Lalagay natin dito sabay vacuum at okay na yan. Buksan natin para yan, hihinangin na lang natin yan. So yan, proceed na tayo ng vacuum. Yun na, oh. Vacuum na siya. Antayin natin siya ng 10 minutes at okay na yan, kakarga na natin. So yan, kakarga na tayo. Initial lang natin siya ng 10 PSI. Yan. Tayin-tayin lang natin. Ang ating tangke nakatayo. Ayan, oh. Hindi tayo kumakarga na nakahiga. Yan. So yun. Ano mga hazing na gustong gusto ko. Ang amperahe niya ay ayan, 1.87. So 1.1 ang kanyang ratings. Ayan, 1.1 dapat ang makuha nating amperahe. Kung bumaba at malamig siya, mas maganda. So yan, okay na yan. At ang kanyang amperahe ay 0.1. Dun sa rating niya 1.87. So 0.1, okay na yan.
Yan, at tinanggalan natin siya sa tangke. Ilagay natin siya rito. So meron tayo ditong ginawang ice tubig. Lalagay natin doon kung mapapayelo niya. So yan. Ilagay natin yung ating temperature reading. Ayan. Titingnan natin kung makukuha niya yung mapatigas to hanggang bukas sa umaga. Yan. Ilagyan natin lahat hanggang ilalim. Ayan. So sarado na natin. Yun, no? So titingnan natin yung ating nilagay na ice water. Ay, ayun, nag-automatic siya, oh. Ayan, tigas. Ayan, oh. So, lahat, tigas na lahat. Ayan, oh. Kapit na kapit. Hanggang, ito, tindi ng kapit nila, oh. So, pati ito. Tindi ng kapit. So, okay na yan. Nag-automatic siya. Ayos. So, dito po natatapos muli yung ating ginawang kundura freezer. Ayan. Hininang natin yung kanyang aluminum dahil nasa ito ay natusok. So maraming pong salamat sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin at pag-like. Maraming pong salamat. At kung pa sa hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe po. Maraming pong salamat sa mga palagi nanonood sa atin. Thank you very much at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa po ang biyaya at kapapala ng ating Panginoon ay sumating lahat.